Iniunat ni Juan ang kanyang kamay sa tagiliran at inamin na gusto niyang aminin ang pagkatalo, ngunit pinaganya pa rin niya ang mga anteng-anteng na mayroon siya at seryosong sinabi na hindi siya matatalo sa laban na ito. At humingi ng paumanhin kay Xianghua, kinuha ang isa sa mga anteng-anteng sa kanyang kamay, pinalibutan niya ito ng kanyang mahiwagang enerhiya, at si Shanghai ay tumawa at sinabing sinira niya ang isa sa mga anteng-anteng ni Juan upang masira rin niya ang iba. Nagbabala siya na ang mga anteng-anteng na ito ay hindi madaling makuha, at nais niyang payuhan si Juan ng isang bagay para sa kanyang kapakanan. Ngunit bigla siyang tumahimik, natatakpan ng pawis sa takot, at tumingin kay Juan na nakatayo na napapalibutan ng agos ng kanyang mahiwagang enerhiya at isang malaking bilang ng mga anteng-anteng na nanatili sa hangin dahil sa epekto ng mahika. Ngumiti siya at nagbabala na ang anteng-anteng na nabasag, Shan kami ay isang mahinang bersyon, idinagdag na ito ang buong bersyon, at pagkatapos ay pinalakas ang mahiwagang enerhiya, at ito, nakaakibat ng mga anteng-anteng, ay nabuo ang isang simboryo sa loob kung saan si Juan ay tuluyang nawala. Natigilan si Shan sa gulat at si Juan ay matamang nakatingin sa kanya, hiniling sa kanya na salakayin si Qinyon. Si Shanwei, nang makita ang isang malaking pader ng mga anteng-anteng sa kanyang harapan, ay natigilan saglit, tinitigan ito ng may pagtataka. Puno ng pawis ang buong mukha niya habang gulat na nakatingin. Kaagad, ang mga taong nanunood ng labanan na ito ay nagsimulang sumigaw sa pagtataka, ito ba ay isang uri ng biro? Hindi nila lubos na naunawaan ang nangyayari at saan nagmula si Juan ng napakaraming anteng-anteng. Nag-usap sila sa isa't isa, nagtatanong sa isa't isa, ito lang ba ang kanyang kryptonite? Shan, kagat-kagat ang kanyang ibabang labi ng may tensyon, pagkatapos ay lumipad muli siya sa hangin, lumilitaw sa itaas mismo ng mahiwagang lumalaban na simboryo, sumisigaw habang tinatawag niya ang spell of debris. Matapos iwagayway ang kanyang napakalaking sandata, nabuo ang isang buong ulan ng mga batong yelo. Ang mga fragment na iyon ay tumama sa dingding at isang medyo malakas na pagsabog ang naganap dahil dito. Ngunit ang pader at si Juan, anteng-anteng ay hindi nagbago. Ilang anteng-anteng lang ang nasira. Dahil dito, pero napakarami kaya hindi man lang nanginag ang pader. Ang mga disipulo na nanunood nito ay nagsimulang talakayin ang kalituhan na naubos na ni Xianghua ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang isang kalasag ng 10 anteng-anteng. Ang isa sa kanila ay naglagay ng kanyang kamay sa kanyang baba, na nagsasabi kung gaano kalakas ang isang pag-atake upang masira ang isang kalasag ng napakaraming anteng-anteng. Tanong niya, hindi ba parang bakal na pader ang depensang iyon? Pagkatapos kung ano ang nangyayari sa arena ay napagmasdan mula sa malayo ni Lantong, na napansin ang pagbuo ng simboryo at sinabi na si Xinyon ay biglang ginamit ang lahat ng kanyang mga anteng-anteng. Napataas ang kilay niya, nagtatanong sa sarili, talagang kinokontrol niya ba ang mga ito gamit lamang ang kanyang espiritual na kapangyarihan noong siya ay nasa immortal na creator limit stage. Humalukip-kap si Donggang, tinitigan ito. Tumawa siya, sinabing si Xingyun ay maaaring gumamit ng ilang uri ng gamot o kayamanan upang madagdagan ang kanyang espiritual na enerhiya. Nang nagulat si Jian, iniisip na hindi niya akalain na makakahanap si King ng paraan para iwasan ang kanyang trabaho sa gitna mismo ng isang inter-clan competition. Nag-isip si Gu Heu habang ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang baba. Iniisip kung paano ginamit ni Xingyun ang karaniwang Shield Talisman mula pa sa simula at sinasadyang hindi ibunyag ang buong rune, dahilan upang magamit namin ni Shan ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake. Naalala niya ang sandali ng nagawa ni Qinyon, pagkatapos nito, si Juan, ayon sa pangangatwiran ni Gu Yu, ay nagpahayag ng isang buong hanay ng mga rune ng ang kalaban ay gumugol na ng maraming espiritual na enerhiya, na nangangahulugang hindi na kailangang mag-alala kung sinira niya ulit yung shield, Shinayenwas na papaligiran ng maraming hanay ng mga anteng-anteng na nagpoprotekta sa kanya mula sa umaataking kaaway. Napaisip lang si Guyo, naisip kaya ni Juan ang lahat ng ito ng maaga. Sa simula, nahuli ni Shengyun ang isa sa mga anteng-anteng sa kanyang kamay,
na nakangiti sa kalaban. Napangiti din si Guyo na nanunood ng laban sa bahay. Tungkol sa Kinyon na nag-away ng ganito sa unang pagkakataon dahil lang sa kasunduan nila. Sa makatuwid, bilang isang guro, si Gu ay labis siyang nasiyahan, ngunit pareho silang mga estudyante niya. Nagpatuloy ang laban sa arena. Sinisikap pa rin ni Guan Shanghua na lampasan ang hadlang na ito na nakapalibot kay Huan, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Naisip ni Gue na ayaw niyang makitang matatalo sila. Ngunit sa sitwasyong ito, imposible. Kalmadong nakatayo si Kinyon sa gitna ng simboryo habang ang kanyang kalaban ay napaluhod na sa pagod. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at matagal nang nawawala ang kanyang hininga. Pagkatapos ng maraming beses na subukang mapunta ang isang solong halaga habang pumutok ang napakalaking harang na iyon sa kanyang harapan ay hindi gumagalaw kahit anong pilit niya. Kaya ngayon ay tahimik siyang nakaupo sa harapan nito, alam na alam niyang walang kabuluhan ang ginawa niya. Hinampas ni Shanma ang kanyang kamay sa konkretong ibabaw ng arena, iniisip na kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya, hindi pa rin niya kayang sirain ang kalasag na iyon. Kinaikit ni Shanhua ang kanyang mga mata, sumisigaw na aaminin niya ang pagkatalo. Ang mga hurado na nasa katabi nilang arena ay naghiyawan ng matapos ang laban, sumisigaw na si Huan Kinyon mula sa Luni Hall ang nanalo. Nawawala na ang harang sa paligid ni Huan dahil tapos na ang laban. Unti-unti, inalis ni Kinyon ang lahat ng kanyang mga antang-antang, pinilit itong ibalik sa kanyang manggas. Napabuntong hininga si Huan, may awkward na ngiti sa labi na nanalo lang siya dahil pinayagan siya ni Shanhua. Yumuko si Kinyon, nakahalukip-kap ang kanyang mga kamay bilang isang magalang na kilos. Ngumuso sa inis si Guan Shangba, lumakad palayo sa larangan ng digmaan, naiwan si Huan sa likuran niya. Pagkatapos ay tumigil si Shanhua sa pagtalikod, sinabi kay Zinyon na ang isang cultivator sa itaas ng ikatlong antas ng Purple Palace ay maaaring basagin ang kanyang kalasag sa kaunting konsentrasyon lamang. Binalaan ni Shangba si Kinyon na ang parehong pamamaraan ay hindi gagana sa ibang mga disipolo. Si Kinyon ay nakinig sa kanya na nagtataka habang si Shang ay nagpatuloy sa pagsasalita. Nagbubuntong hininga na alam niyang siya ay natalo gayunpaman, sinabi niya kay Huan na hindi siya asenso ng napakalayo kung siya ay umaasa sa kalasag na ito ng mag-isa. Sinabi ni Guan Shangba na umaasa siya na si Xing Yun ay may mas maraming trick sa kanyang manggas upang itaas ang Luyan Hall sa mas mataas na ranggo. Nakaramdam pa ng bahagyang paggalaw si Kinyon. Pagkatapos, sa panahon ng talumpati, tinawag niya si Shanhua. Paglabas niya sa arena na pinaglalabanan nila ng Wan Li, yumuko siyang muli, nagpasalamat sa kanyang dating kalaban sa kanyang mga komento. Naalala ni Jinyun kung paano nakipag-ugnayan si Shanhua sa kanya at sa iba pang mga disipolo noon. Naisip tuloy ni Jiyon na talagang mabuti ang intensyon ni Guan Shangba. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Saka naisip na wala siyang pakialam sa ranggo, dahil gusto lang niyang mamuhay ng ordinaryong buhay sa mundong ito. Mabilis ding naglakad si Huan sa arena habang ang mga nakapaligid na manunood mula sa nakaraang labanan ay tahimik na pinagmamasdan habang nagsimulang maglakad palayo sa lugar na ito. Agad na namuo ang mga bulong sa paligid niya. Ang mga tao sa likod niya ay nagsimulang magsabi na ang tagumpay na ito ay masyadong kaiyahiya. Karamihan sa kanila ay sumasang-ayon dito. Dahil hindi man lang inilabas ni Wan Xingyon ang kanyang sword sa kabila ng lahat ng mga salitang ito, si Huan ay lumakad ng may kumpiyansa. Tiningnan niya ang mga taong ito na may malamig na tingin, tumatawa, balentuna, sa kanyang isip, dahil inaasahan niya ang ganoong reaksyon. Pagkatapos ay naglakad-lakad si Jinyun sa paligid ng palasyo, nakaupo sa tabi ng isa sa mga puno upang magpahinga sa oras na ito. Si Jin Xing ay lumilipad sa hangin sa itaas ng lugar na ito. Sinabi niya, sa pagtataka, tinanong ang sarili, paano nagamit ni Jinggayo ang mga antang-anteng. Bigla siyang tinawag ng isang babae mula sa likuran. Lumingon si Jiang Xing.
Ito ay isang tunay na disipulo ng Hidden Mirror Hall na tinatawag na Luo Jie na may ngiti sa kanyang mukha. Tinanong si Jiang Xing kung sa tingin niya ay medyo nakakahiya ang laban na ito. Tumingin si Jiang Qing sa kanya ng may pagtataka at pagkatapos ay tinanong si Luo Jie kung sa tingin niya ay nakakahiya ito. Hindi inaasahan ni Luo Jin ang ganoong reaksyon, kaya unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Tinanong siya ni Jiang Qing, paano nasabi ni Luo Jin ang ganoong bagay? Sinabi ni Jiang Qing na matagal nang ipinahayag ng kanilang ulo ang mga patakaran para sa kompetisyong ito na walang anumang mga paghihigpit. Inilagay ni Jiang Qing ang kanyang kamay sa kanyang hita, sinasabing ang tagumpay ay pinakamahalaga. Tinanong ni Jiang Qing kung ano ang nakakahiya sa pagkapanalo ni Qin Yun sa laban na ito gamit ang kanyang talento. Gulat na bulalas ni Luo Jin, itinaas ang isa niyang kilay. Naisip niya na gusto lang niyang maghanap ng paksa ng pag-uusap. Nag-overreact ba si Jiang Qing? Nagpasya pa rin si Luo Zel na pumunta sa lahat. Sumisigaw na si Qin Yun ay isang disciple ng Qin Yun Sword Clan, ngunit hindi siya gumamit ng kahit isang blade technique. Akala niya ay sobra na ito. Bahagyang namula si Luo Shane sa galit, sinusubukang patunayan ito sa Jinxang Yu. Inilagay ni Jiang Qing ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ng may kumpiyansa, tinanong siya bilang tugon, na nagsabi sa kanya na ang isang disipulo ng Qin Yun Clan ay dapat sumunod sa paraan ng espada. Ayon sa kanyang kaalaman, ang pangalawang elder ay umakyat sa katotohanan sa tulong ng hangin, landas. Lumapit si Jiang Qing gamit ang kanyang kamay sa kanyang chin, habang si Luo ay nalilitong tumingin sa kanya. At saka ngumiti si Jiang Qing na ang dahilan kung bakit hindi gumamit ng sword si Senior Brother Qin Yun ay dahil hindi niya kailangan ng sword. Inialok niya ang kanyang ugat sa kanyang mga pisngi na masayang sinasabi ito. Ang kanyang mukha ay literal na kumikinang sa anaeren na si Jiang Qing ay itinaas ang kanyang tingin pataas. Habang si Luo Jin ay nagtanong sa kanyang sarili, sa kanyang isip, na maging handa sa nangyari sa Jinxang. Naalala niya na ang Jinxang, bilang unang disipulo ng clan, ay palaging nagsusumikap at hindi man lang tumitingin sa direksyon ng mga tamad na disipulo. Palagi niyang iniiwasan ang mga ganoong tao, ayaw makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit sa sandaling lumitaw si Shinayan, ang pinakatamad na disipulo ng angkan, bigla siyang naging tagapagtanggol niya. Naisip ni Luo Jin na malinaw na may mali sa Jinxang ngayon. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa arena. Kaya naman biglang may sumigaw doon. Sumigaw ang isa sa mga disipulo, tinanong si Zhao Rui, paano siya naging malupit. Agad na tumingin sina Jiang Qing at Luo Zhan sa direksyon na iyon. Nag-ambala sa kanilang pag-uusap, maging si Shen Yun ay ibinaling ang kanyang tingin sa direksyon na iyon, nag-ambala mula sa kanyang mahalagang pahinga sa negosyo, tumingin siya sa arena kung saan nakahiga si Doju na sugatan sa malamig na sahig na bato, isang mahabang talam na lumalabas sa kanya dibdib. Doju ay duguan ang kanyang mga braso na nakabukoka habang ang kalaban ay nakabitin sa ibabaw niya sa hangin, napapaligiran ng mga daloy ng mahiwagang enerhiya. Ngumiti si Zhao Rui ng mapanloko. Siya ay talagang medyo malakas. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na alagad ng Lin Hall. Napakalakas niya kaya nireranggo niya ang ika-33 sa makalangit na leaderboard. Tumawa si Zhao Rui, tinitingnan ang natalong kalaban na may kasiyahan. Si Huan Qinyon, na nanunood sa pag-iisip na ito nang naka-cross arm at nakakunot ang kanyang mga kilay, na bagaman ang panloob na kompetisyon ng clan ay ginanap ng walang anumang mga paghihigpit, sa pagkakataong ito, mayroong ilang mahigpit na mga patakaran, at isa sa mga ito ay ang pagbabawal ng sinadyang pinsala. Bumaba ang tingin ni Qinyon sa arena mula sa itaas, nakita kung gaano karaming dugo ang dam-anak sa batong sahig ng isang ito. Galit na bumaling kay Zhao Rui ang isa sa mga taong nanunood ng kompetisyon, tinanong siya, ano ang ginawa niya? Tinakpan ni Zhao Rui ang kanyang mukha dahil sa lakas, sinabing gusto niyang tanungin ang iba na namamahala sa paggawa ng mga patakaran tungkol dito.